Dito na kami sa Ahoy, Nazarene Church. Punta tayo dito. Daw ay importante, mag-host kami buwas for retreat sa Suway Valley. All-over pa na Guys, nandito kami sa Nazarene Church. So ito po yung church na inaatinan ni Manang Luna at Manoy Mating. So dito po sila gagawa ng kanilang service sa Panginoon. So thank God na meron silang service today at nabutan namin. Kahit pa paano ay nakahabol kami sa service. Kasi maaga kaming galing sa lutod-lutod, nagpunta kami dito sa Ahoy Church. So, ayan, ano nila sa service nila. Thank God, nandito sila lahat. Si Nanay, very committed. Ang nanay ng sister, very committed siya sa church. So, ayan. So, nagdala kami ng konting pagkain for them. Ayan, saka yung dito. Ayan. So, i-share lang yan mamaya. Kasi konti lang sila ngayon. Ayan, ito ay church ng Nazarene. So, ayan. Jesus is King of Kings and Lord of Lords. Yan po ang holiness unto the Lord. Yan. Dati, ganito din kaliit yung church na sinasuportaran ko. Bumibili ako ng mga electric fan nila, yung organ, at ang mga upuan, kahit na yung drum seat, dati, nung single pa ako. Pero ngayon, ang ginagawa ko ay binibisitahan ko na lang yung mga churches. Kung makakauwi ako, and then nagkakandak ako ng mga sa mga bata at sa mga churches din. Tulad ng crusade. And I give God all the glory. To God be the glory sa lahat ng mga ginagawa natin kasi without God's blessing, hindi rin tayo makakagawa ng mga ganitong gawain. But because of God's favor and blessing over us, ay nagagawa natin. Ito po ay sa kapatid ko at sa aking sister-in-law. Ayan. Yan po ang pastor nila today. Siya po ay si Pastor at si Nanay. Sila po ang committee dito sa Nazarene. At ang aking kapatid na lalaki, ito yung wife niya. Ay, Pastor! Nice to meet you. Tess. Oo. Pangpito ako, pangpito. Oo. Marites po. Dear God, imbis ang tanan nga favor, blessing from you, halin sa imong mga pulong, makatugin ako sa tanan ng mga kauturan who have gathered today. Nagapasalamat gid kami, bisan pa sa panimalay ni Bingrona Kaglitok Mating, nga naka-fellowship din sa amon sini nga adlaw, upod kay Sister Marites. Salamat sa iyang heart for the church, for your work, above all, Lord, pangudinis ang gugman nimo sa iyang tagipusoon. Gani, Lord, we are so happy today. Nag-arigid kami sa pagpasalamat sa pag-worship sa imo. Upod sa tanan ng mga kauturan na ari diri kilala mo gid kami. Salamat sa tagsa kakabuhi nga sa diin nahalad kag natugyan kag nangin committed sa imo buluhaton. Bisan pa sa mga pagpangangkat sa imo mga pulong sila nga aga, kabay pa padayon ikaw magapakighamba sa amon. Lord, bless our fellowship. Kagkabay pa embrace mo gid kami sa imo nga himaya. Na all the time mabatyagan din namon. We are so special, we are so loved, we are so blessed. Bangod kay may Ginoo kami sa among mga kabuhi. Once again, salamat gid sa among bisita
Si Sister Marites, salamat gid sa kiyang nga presensya. At salamat gid sa kiyang nga work nga wala na sa iban kundi Lord sa iya ka buhi. Madayaw ikaw, mapasidunggan, kag magamit mo siya sa imo buluhaton. Kabay pa ka iya nga faith, kag ang iya Ginoo nga desire, magalabot man bisan pa sa iya bugkos tanan nga panimalay, labi na sa iya mga kauturan kay tok making Ginoo. We thank you sa safe trip ni Biro na nga nanging kaupod namon siya siningation. Kag Lord, we are so happy as a family. We are here to support, to encourage, and to love one another. Bangod gid sa imugugma nga gin-spread out mo gid sa among tanan. So Lord, thank you for the food we are going to partake. Bless this for the good of our body and bless our fellowship in Jesus' name. Amen. Sige, aari na po. Ito si Pastor Nis. Pastor nila sa church. Ang isda, na. Nami ni kun, ay. Ang masarap na na isda. Hindi ko naman alam kung paano bilhin ito. Tao, naglakad sila. Oh, ayan. Hindi ko alam. Yan, masarap daw yan, guys. Alright, so dumaan kami dito. Dahil pauwi na kami. Oh, ayan. So, paalis na kami, guys. Ano muna natin si nanay? Palabasin natin ng sasakyan. Kasi, yan, nanay po siya ng sister-in-law ko, guys. Ayan, tumutulong sa kanya. Kararating na ng sister-in-law ko galing ng Burayda ba yun? Manang Burayda, no? Ayan. Galing siya ng Burayda. So, bisitahin niya rin yung mama niya. So, bibisita kami sa kanilang bahay. So, anong dadalhin ko nang? Bigyan mo ako ng dadalhin. Nangatong saging pa? Ayan. Okay, Alright, guys. So, pupunta kami sa bahay nila. Ayan. Dala. Oh. Ayan, guys. Dito po yung bahay ng sister-in-law ko. Bisitahin niyang mami niya. Mama niya. Ayan. Alright. Dito tayo dadaan. Nung umalis po ako ng Hong Kong, pinalit ko yung kapatid ng sister-in-law ko sa akin. Until now, nandoon siya. Siya nagsusuporta kay nanay. Ayan. Ayan. Mapait po yung employer ko doon. At siya po yung nag-take over ng aking job. Sa isang bata lang, guys. Malaki na college na. Ngayon, tagalinis na lang siya ng bahay. Maliit lang ang bahay, guys, doon sa Hong Kong. Flat lang. So, ayan, nagpapasalamat si nanay sa akin. At dahil sa akin ay natulungan ko sila. And I really thank God. Makikita mo yung mga taong tinulungan mo na much appreciated doon sa mga tulong na binibigay mo sa kanila. Kesa mga taong hindi marunong magpasalamat. So, ngayon po nandito tayo. Puntahan natin yung bahay ni nanay. Ayan. Ayan. Dito sila dumadaan. At iyon ang bahay ng kanyang kapatid na lalaki. Dinaanan natin sa gate. At dito po si nanay. Isa na lang po dito si nanay. Tinitingnan na lang siya ng kanyang anak na lalaki. Ayan. Nag-visit ang sister-in-law ko. Isa lang dito naninirahan sa bahay nila, guys. So meron lang silang tagabantay. Mag-look out ka nanay. Galing siya ng church. Ayan, at ang kapatid ni Manang Runa na lalaki. So nag-isa siya dito sa bahay nila. So ayan. So kahit na 87 na si nanay, malakas pa rin. Walang problema, healthy, dahil po ang kanyang relasyon sa Panginoon ay napakalapit kay Lord. Ayan.
So ang ibang pong 87 years old ay hindi na makalakad, meron ng mga sakit. Pero si nanay po ay ang kanyang mental ay talagang intact. Hindi pa na makakalimutin, wala pang dementia. Pero ang ibang matatanda na katulad ng Isha ay marami ng sakit. Pero si nanay po ay malakas pa. Galing siya ng church. Ayan. So nakakapaglakad pa siya. Isa lang siya at iniingatan siya ng Panginoon. Ito po yung bahay nila guys. Itong bahay ni nanay. Isa lang siya dito. Ayan. Tinitingnan-tingnan lang siya. Ang kanyang anak na lalaki. Tatlo lang siya, lalaki, si Manang Ronang, sister-in-law ko, tsaka yung bunso nila na dinala ko sa Hong Kong. Ayan, siya ang tumutulong kay nanay. Oh, ayan, dito tayo. Ayan. Din ang tiyanggi mo, nay. Nagtiyanggi-tiyanggi siya para meron siyang yung kalingawan ba? Anong kalingawan sa Tagalog ba? Kalimutan ko. Meron siyang kawiwilihan na ginagawa everyday na maging pa ang memory niya. So nagbibinta-binta siya kahit na anong binta. Ayan. Ayan. Bibinta-binta siya. Yan ang kanyang ginagawa dito para ang memory niya malakas pa rin siya kahit nag-iisa siya guys. Yung mga matatanda kailangan ganito para fresh pa ang kanilang mga isip. Oh, ganyan. Nagbibinta-binta si nanay. Oh. Tingnan yung bintahan ni nanay. Yan, mga sincerias. Yan lang ang kanyang ngayon? Hindi ko tuloy masabi. Parang ano ba yan? Sa Tagalog guys, hindi ako marunong. May pagkakaabalahan. Yun, nakuha ko rin, natumbok ko rin. Ayan, may pagkakaabalahan sa buhay. Ayan, kung may age na kayo, kailangan mayroon kayong pagkakaabalahan para hindi masira ang mental nyo. Oo, kaya si nanay nagbibilang-bilang pa yan. O, di ba? So at least saan ang bahay ni Bubong? Ay ito yung bahay ng kapatid niyang lalaki, guys. Oo. So yan ang bahay niya. Tinitingnan niya dito si nanay. Isa lang si Manong Bubong diyan, isa man si nanay. Oo. May bahay si nanay, may bahay din ang kanyang anak na isang lalaki. Yan bahay ng kanyang anak na lalaki. Ito rin ang kanyang bahay din. Yan bahay ng nanay. Dito muna tayo sa payag. Yan ang pinagkakaabalahan ni nanay. Dito tayo sa kusina nila. Tapos akyat tayo. Oh, Bong! Kamusta? Buti may kasama si nanay na lalaki. Diba? Ibubong andito, oh. Tanyaga tabong. Oo, sige mo. Mainit ang buwana yung... Ay, si nanay, galagaw-lagaw pa sa church. Si mama, yabong, hindi na yabong. Iya malakat yabong from bed. And then sa iya nga, lamisa. Sa isa lang niya ka kwarto, oo. Hindi na siya kalakad, magulang pa siya si nanay. 4 months lang. Tapos may catheter naman. Diyan ka lang na yung kalabaw? Tapos na guys. Makaunta guys, manyaga. Ito yung namimiss ko na ulam sa Pilipinas. Alam nyo yan guys, sarap diba? Mayroong kalabasa, munggo at alogbate. Tampad natin sa kari-kari? Oo. At sara mo? Grabe nga sudan eh. Damo naman siya makaunta. Tinambok lang ta sa Pilipinas ba? Manang. Bisita niya sa mama niya. Malakas pa si nanay. Ito na mismo pag nasa Pilipinas ka. Ano naman yung namin kabot? Guys, mang lapos-lapos ko diya. Bala sila da. Oh, diri makagto. Tadi guys sa garden. Kagto diri sa garden. Oh, ito yung sinasabi ko guys. Pag nasa Pilipinas ka, mabubuhay ka.
Kasi pag meron kang bakura na ganito, pwede mong tamnan ng kamatis. Pwede mong tamnan ng patula. My favorite. Aba, ang laki. My favorite go. Guys, may nakita ko ang laki, oh. Super. Meron patula, guys. Oh, ayan. Nagulat ako sa laki, ah. O baka ano na naman isipan mo, Moyo, ha? Oh. Ito lang yung pinapakita ko sa favorite food ko to, Moyo. Oh, ayan. Mga patula, oh. Sarap nito sa ulam. Oh my goodness. Tataba na tayo bago tayo umalis ng Pilipinas. Grabing tadwa. Ang laki naman ito. Parang giant, oh. Grabe, ang laki. Ang daming may lalaki ang nagtanim nito, guys. Yung kapatid ni Manang Rona, wala silang pinagkakaabalan o nag-replanting pa sila, oh. Oh. Ayan, yung mga kahoy, oh. Ang kamatis nila daw ubos na. Pero nagtatanim pa sila, oh, di ba? Hindi ka mamamatay sa Pilipinas pag ikaw ay masipag lang. O ito, meron pa silang pumilo, oh. Oh, tanim na pumilo, guys. Ang daming bunga, oh. Yan, oh. Lalaki pa ng bunga. Oh, parang may naisip na naman ako pag may nakikita akong ganito. Iba na naman takbo ng isip ko. Oh, ayan. Oh. Iba ang takbo. Tsaka marami silang avocado, guys. Marami silang avocado. Ayan, pag namunga yan, Indian mango, guys. Ay, naku po, mga karabaw. Kinakain yan nila. Minsan binibinta nila, minsan kinakain, guys. May mga kapayas, oh. Oh, tingnan mo yan. Yan ang pinagkakaabalahan ni Manong Bubong kasi isa lang naman siya. Ang asawa niya nasa Manila. O ang anak niya nag-aral ba? Hindi ko na itanong, ah. Ganyan. Hanggang doon yun sa dulo. Oh, natatakot naman tayong pumunta. Baka kagatin tayo ng kung ano ang insekto dyan. Na alam nyo naman, uso ang dinggi sa Pilipinas. Itong Indian mango na ito, pag nagmunga ito, guys, ang lalaki at ang sasarap. Ito, meron silang manggahan. Yan ang manggahan. Ilang puno nga yung manggahan before ga? Dito? Ilang puno ng mangga? Oo. Isa? Oo. Ayan, pag namunga yan, tiklis-tiklis yan, eh. Tiklis-tiklis yan pag namunga yan dati. Ewan ko kung anong season ng mangga dito. Hindi ko alam. Ito yung bahay ni Manong Bubong. May mga alaga siyang aso. Itong bahay naman ni Nanay ng sister-in-law kong bahay nila. Mga solar yan, eh. Dito tayo sa kusina dahil kakain pa tayo. Sarap ng luto nila. Busog na naman si Alifel kanito. Itong gusto ko magbisita sa bahay-bahay para makakain ako. Libreng pagkain, guys. O pag hindi kayo nagbibisita, wala kayong libreng pagkain. Kaya kung nandito kayo sa bahay, mga pitbahay kayo pag nandito kayo sa Pilipinas, para libreng pagkain nyo. Ay, naku po. O, may pusa doon. Pati pusa itim. Diba? Maganda dito. May mga manok. Mag-alaga kayo ng manok. Hindi na kayo magugutom, guys. Basta marunong ka lang sa Pilipinas, hindi ka magugutom. Eh kung tatamad-tamad ka, pahilata at hilata ka lang, walang mangyayari sa buhay mo. Gutom ka. Pero kung ikay masipag, magtanim ka, mangahoy ka, dito sa probinsya, pero pag sa Manila, ewan ko lang. Kasi sa probinsya mabubuhay ka, pero sa Manila hindi ko alam. Kaya mas gusto ko, nasa bundok ang bahay ko, nasa probinsya ako. Hindi ako mahilig sa syudad, guys, sa city. Sa Alifel can love mountain, love province than going to the city. There's nothing you can see in the city. Only all the pollution. Ang pollution ba? Pollution na tuloy.
pollution ng mga ibinubuga ng mga sasakyan. So, wala tayong magagawa. Kain na tayo, guys. Gutom na ako. Sige, ciao farm now. Bye. 4 na pusa. 4 ang cute pa. Mga native na pusa. Ayan nyo pa niyan. Buti pa mga pusa pa. Hilata-hilata. Ganyan lang ang trabaho ng mga pusa. Kain, tulog, at linisin ang katawan. Pati yung mga aso doon, 4 na aso. Yan. O, diba? Kahit hindi sila maghirap, provided ng Panginoon ang kanilang mga pagkain. How much more tayong mga tao hindi po provide ng Lord? Kahit mga aso. Basta ang mahalaga, malapit tayo sa Panginoon. Ang gaganda pa nila. Daig pa yung tao, sitting pretty ang buhay nila. Alright, kain na tayo.